Nagsilbi umanong daluyan ng flood control kickbacks ang kumpanya ng anak ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Posibleng daanan ng bilyong pisong pondong naiuugnay sa flood control projects ang kumpanyang kinabibilangan ng anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan ang MBB Global Properties ayon sa Anti-Money Laundering Council. Sa resolution ng Court of Appeals na nag-aproba ng freeze order ng ilang mga kumpanya at individual, lumitaw ang umano'y pattern ng inflows at outflows ng nasabing kumpanya. Tila hindi raw ganap na nag-operate ang MBB Global ayon sa layunin nito. At kung may mga transaction man, halos lahat ay nakaugnay lang sa isa ring kumpanya, ang Global Crete Builders, na iniuugnay din sa MBB. Ang MBB ay dinerive umano sa mga apelidong Maglangke, Bernardo at Bonoan, ayon sa paunang paglalantad na rin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB, Mr. President. Kayo na po mag-connect ng dots. Treasurer ng kumpanya si Fatima Bonoan de la Cruz, ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pangulo naman nito si Macy Monique Maglangke, anak ni Candaba Mayor Rene Maglangke. Kasama rin sa MBB si Sunshine Bernardo, na anak ni retired Undersecretary Roberto Bernardo, ayon kay Lacson. Lumabas sa records ng AMLAC na sa umaabot na 364.7 million na pumasok na pera sa MBB Global, mahigit kalahati nito o 209.3 million ay direktang galing sa Global Crete Builders. Ang Global Crete Builders ay naiuugnay sa mahigit 2 billion pesos na halaga ng flood control projects mula 2023 hanggang 2024. Developer naman ang MBB ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark. Sabi ng AMLAC, posibleng ginamit ang MBB bilang conduit ng mga pondong natanggap ng Global Crete pagdating sa flood control projects. Inaprobahan ng CA ang petisyong i-freeze ang assets ng Global Crete Builders at MBB. Nasa 9 bank accounts ng Global Crete Builders habang isa naman sa MBB. 5 vehicles din ng Global Crete ang frozen, kasama rito ang isang limousine. Una na ring ibinalita ng BNC na frozen na ang ilang assets ng mag-amang Bonoan matapos matuklasan ang paglilipat ng pondo sa kani-kanilang accounts. Isa riyan ay ang naitala ng AMLAC na transfer ni Bonoan sa kanyang anak na si Fatima noong November 11, 2025, ang parehong araw na lumipad si Bonoan pa US para umano sa medical procedure ng kanyang asawa ayon sa mga report. Bumitiw sa pwesto si Bonoan sa gitna ng flood control scandal, pero nagbalik Pilipinas din nitong Enero at lumitaw sa flood control scandal investigation. Sa ngayon, wala pang reaksyon ang Bonoan camp sa freeze order. Una nang sinabi ng umano'y bata niyang si Bernardo na maski mismo si Bonoan ay may share sa kickback ng mga proyekto.